Praise God, praise the Lord. Praise the Lord, praise Jesus. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Check po natin kung may sound po mga kababayan. Check po natin kung mayroon tayong boses. Sound mic test. Check po natin mga kababayan, mga minamahal, mga kapatid. Check po natin yung ating sound kung malinaw po ang sagap o malinaw po ang dating sa inyong pong mga monitor. Praise the Lord. Praise God. Praise. Okay, mic test. Yes, salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Praise God, praise the Lord, praise God. Kaya mahina pa rin sound. Ayun. Pa-comment naman po kung dyan po sa inyo ay malinaw ang ating sound mga kapatid. Dahil medyo nagluluko na naman po yung ating sound dito sa ating live. Ano po, malinaw po ba mga kapatid? Praise pa.
So, hindi po maayos sa ating sound, ano po, napakahina po. Medyo napakahirap marinig sa monitor po natin. Meron kasi may problema po kasi itong ating cellphone po, mga kapatid. Lalo pagdating sa sound, hindi po nakakasagap. Minsan ay nandyan malinaw, minsan naman ay nagluloko. Try po natin. Kunting tiis lang po, mga kapatid. Praise God, praise. Praise the Lord, praise. Isa po ito sa problema po natin na itong ating sound. Medyo, mga kapatid, ay nagluloko po ito. Bali, meron pong problema ang ating parang ano na ata nito yung pangsagap ng boses. Hindi ko alam kung anong problema sa loob. Praise God, praise. Okay, sabi ng Nanay Lusing, mahina po ang sound po. Opo Nanay, God bless po. Salamat po sa Panginoon at mayroon po kahit papaano na kaunti na maririnig. Kanina po natin inaayos pero hindi po umiigi. Sana ay sabi naman po ni Sister Edita de Chavez, Inay, okay naman po, medyo lang may agas-as ng kaunti. So kung maririnig naman po, ay tuloy po natin mga kapatid, ang ating pong pagbubulay. So salamat po sa Panginoon. Kapayapaan po ang sumainyo sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Okay, sa mga makapakinig po, tiis-tiis po tayo sa mahinang sound. Sabi po ni Brother Arnold Pataw, mahina po. Mahina po. Okay. Thank you Lord, thank you Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise. Praise. Lintis na lang po mga kapatid. Tuloy po tayo kahit mahina. Dahil sayang po yung oras, pagkakataon. May problema kasi itong cellphone na to mga kapatid. Kaya sana ay maging maayos. At samantalahin natin itong pagkakataon na kahit paano mayroon kayong naririnig na boses sa gabi pong ito. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya ang ating pong buhay ay mamalagi sa paghahangad na papurihan ang Panginoon at pasalamatan sa lahat ng kanyang kabutihan, maging sa maghapon. Paano tayo ingatan ng Panginoon at hanggang sa oras na ito na muli ay ating mapakinggan ang salita ng Diyos. Live na pagbubulay-bulay po ng salita ng ating Diyos ay mapapakinggan po natin Martes at Huwebes hanggang Sabado po ng gabi. Kaya okay, may nanonood po sa atin ngayon na nasa ibang
Opo, nasa ibang lugar, hindi lamang sa lugar natin dito sa Kamaynilaan. So, God bless po sa atin pong lahat. Kahit mahina, ay sayang po ang ating pagsama-sama. At narito po mga minamahala, puntahan natin agad ang salita ng Panginoon. At mahalaga po na ating pong marinig ang napakaganda pong pag-uusapan batay po sa salita ng Diyos sa mga bagay-bagay lalo sa ating pong buhay. Kailangan po nating mabigyan ng daan ang okay, God bless po Brad, at siguro maririnig naman po kahit paano mula kay Brother Arnold Pataw. Sige po, tuloy lang po, malinaw naman kahit mahina, gamit na lang ng earphone. God bless po Brad, God bless po sa mga pagtsatsaga po nating lahat. Kay Mercy, God bless. Mercy Valley, Balatan. God bless po Brad. Napanood ka namin ni Mama. Malinaw pero putol-putol minsan. Okay po Sister, God bless Sister Mercy, at sadyan sa inyo po sa Bohol. Mayong gabi ninyong tanan at sa atong mga kaigsuunan din ha. Kang Kristo, kang Ginoo, kang Mama, sa kaninyong tanan diha, mga pamilya, mga akong mga pagumangkon. Sa tanan nga mga abto nining tingog o sa mensahe nga atong minaw sa ning gabi una. Sa panahon karon mga kaigsuunan sa Bisaya ay kinahanglan gyud nga labi pa na makit-an ang maayong pinaka pananglitan o halimbawa sa buhay po natin. Bilang mga Kristiyano po, mga kapatid, kailangan po na may pakita natin ang ating tunay na buhay na nakakilala sa ating Panginoon. At umaasa po ako na sa gabing ito ay kahit man sa mga nakikinig ng mga Bisaya ay may parating natin ang ating mensahe. Puntahan po natin ang aklat ng unang Pedro sa 2 po talata ay 12. Mga minamahal po natin mga kapatid at sa mga kababayan po natin. Halip po kayo at atin pong puntahan ang aklat po ng Pedro. Dito po sa unang Pedro, 2 talata po ay 12. Ganito po ang wika ng salita ng Diyos. Na kayo'y mangagkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Na po, pasuyo naman po ng Bisaya. Okay. At mas maganda po siguro ay magbasa rin po tayo ng Bisaya mga kapatid, dahil po sa ating alang-alang lang po, concern lang po doon sa mga nakikinig natin ng mga Bisaya. Nasabi po, sumala sa balang kasulatan sa atong gibasa sa 1 Pedro sa 2 at ang bersikulo po nating ang atong gibasa ay sa 12. Mingon dire, pag binuutan kamo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtutuo, aron kung kamo dauton nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug magdaig sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Salamat sa Dios, salamat sa Ginoo. Mao kini ang pulong nga atong nadunggan pinagi sa pinulungang Bisaya nga nag-ingon, pag binuutan kamo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtutuo. Ang nakaingon diri nga, pag
binuutan kamo sa inyong pagkinabuhi tipon sa mga dili magtotoo. Na ambot ipasabot kinahanglan nga kita sa atong panginabuhi sa matag adlaw bisan gani na ay mga tao nga atong mga nakauban ba na atong mga bisag sa mga kaila sa mga bisag asang dapit nga moabot ta asamang suok na ay mga tao nga nakauban na ay mga tao nga kita nakasagol kanila, kinahanglan makita nila labi na sa kadtong mga tao bitaw nga dili magtotoo sumala sa giingon sa Biblia, dili magtotoo ano po sa mga hintil na sinasabi rito sa Tagalog na magkaroon kayo ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Sa gitna ng mga hintil, sa taliwala sa mga hintil, mga makasasala sa Bisaya. Taliwala. So, buti pasabot nga kita kinahanglan nga makahatag kanila og usa ka maayong panag-ingnan nga isip magtotoo o sila dili magtotoo kay tungod kay sila mga hintil o sila mga tao nga wala sa Dios ay makahatag ta nila og maayong panag-ingnan. Halimbawa, example sa atong panginabuhi labi na gayud sa mga taong wala pa magtuo sa Dios aron pud sila atong madasig, aron sila atong mahikayat para sila din ay ating mahikayat dahil alam po natin na sila ay wala pang kamalayan at wala silang kalam-alam halos pagdating po sa salita ng Diyos bilang mga hintil na kailangan hikayatin na di man sa pamamagitan po, hindi man sila mahihikayat sa pamamagitan ng salita ay sa pamamagitan ang sabi rito ng ating ugali, timtimang ugali. Napakahirap po kasi na, alam niyo sa totoo lang, mas madaling makahikayat ang ugali kumpara sa salita Dahil lalo yung tinatawag na aktual na pamumuhay ng isang tao, ugali, kung paano siya nabubuhay. Mas madaling makahikayat yun kumpara sa salita lamang. Dahil kung salita lamang, pwede mangdaya ang tao kung salita lamang. Pero yung makita mo talaga na totoo at ganun siya nabubuhay, ganun nabubuhay tayo, ay mas madali nilang paniwalaan yung gawa kumpara sa salita lamang. Kaya ang dapat ipakita ang sabi ay ugali sa gitna ng mga hintil. Kaya ang susi po kadalasan para makahikayat o mahikayat natin ang tao ay yung makita nila yung ugali. Sapagkat mas madali na paniwalaan kapag mismo ay nakikita at naobserbahan at patuloy na napapatunayan sa pamamagitan ng ugali. Ano po? Sa madaling salita po mga kababayan, mga minamahal, ay sa Tagalog ay kinakailangan po natin na ang mga hintil sila ay makakita sa atin ng isang bagay na kahit sila man magsasalita sa atin ng hindi maganda o hindi mabuti, na para bagang tayo ay gumawa ng masama, ito po ay mapapasinungalingan sa pamamagitan naman ng mga buhay natin, pag-uugali. Kumbaga, hindi tayo nararapat na makitaan ng ugali tulad ng inaasahan po nila, kundi bagkus ay makita nila yung taliwas na kaisipan na iniisip nila sa atin. Kasi ang iisipin nila ay maaaring
tayo ay gumagawa ng mga bagay na mali sa kanilang paningin. Pero tandaan po natin mga minamahal, ano po, maoobserbahan at maoobserbahan po ng tao, lalo na sa mga nakakasama po natin. Maoobserbahan at maoobserbahan po ng tao kung paano kayo nabubuhay, kung paano tayo nabubuhay. Kaya nga sabi, magkaroon kayo ng tintimang ugali sa gitna ng mga hintil. Bakit? Ano po ang layon? Dahil mas pinaka the best yung yung actual, yung pamumuhay talaga sa araw-araw. Kasi may mga to pag hindi ka kilala, agad nilang isipin na isang bagay na hindi pa naman nila lubos na natitiyak kung anong buhay ka mayroon. Kumbaga lalo kapag hindi ka nakakasama lagi o hindi ka naman lang nakakasama, pero kapag ka nakakasama na nila, makikita nila na ayun, o nga pala, no? 'Di ba? So, mas madali po na paniwalaan ng isang tao kapag ka mismo ay mauobserbahan o makikita niya ang tunay na buhay ng isang tao. Kumbaga, yun ang pinakamagandang paghikayat sa isang tao para po sila mapapaniwala. Ano po? Na totoo yung sinasabi mo batay sa salita ng Diyos na ganito, kung mayroon ka mang sasabihin sa kanila, paniwalang paniwala sila kung talagang yun ay maniniwala. Dahil nakikita din. Kasi dito mayroong sinasabi, hindi naman sinasabi na talagang hindi sila maniniwala kundi pagka nakita din naman pala nila, ang sabi rito sa 12 na upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Ayon. Mao nga kinahanglan gyud mga kaigsunan, mahitabo sa atong panginabuhi na dili man nato sila mahikayat pinaagi sa mga pulong lamang sa pagpamatuod nga mao kini ang tinud-anay nga pulong sa Dios, o mao kini ang atong gipamatuod kanila pinaagi sa mga pulong nga atong gibungat sa atong mga baba. Dili man sila mutuo, pero pinaagi sa mga buhat sa atong panginabuhi sa matag adlaw. Ilang daygon ang Ginoo pag-abot sa mga adlaw. Tungod sa ilang nakit-an nga maayong mga kinaiya o ugali sa Tagalog nga ilang nakita. Amen. So kini ang pinaka the best na kumbaga kasi tao din ang magsasalita sa kanila, hindi naman ang Diyos magsasalita sa kanila ng direkta. Kumbaga tayo ay gagamitin lamang po tayo ng Diyos para magsalita sa kanila ng mga bagay na naukol sa Diyos. Pero ang sinabi ni Apostol Pedro, kailangan din talaga na makita ang timtimang ugali. Makita nila ang ebidensya na totoo ka, totoo tayo sa ating mga sinasabi. Hinahanapan ang tao kasi laging nakamasid nakatingin kung ano yung ginagawa mo sa araw-araw. Humahanap ng ebidensya ang isang tao para paniwalaan kanila. Mga kapatid, humahanap ng katunayan nangita og ng ebidensya ang usa ka tawo aron motuo siya na tinud-anay ka pinaagi sa ilang pagmasid sa ilang mga paglantaw, ang say nga na sa Bisaya, nakalimutan na nako ang uban nga mga pulong sa Bisaya, sa ilang pagsiling-siling kung unsa ta mulihok, unsa ta magpinulungan, unsa ta umaksyo, mag-react, unsa ta mo
Kung baga, ano ang magiging aksyon natin kapag ganito, ginawan tayo, anong maging aksyon natin kapag ganyan, kung may mga problema, may mga pagsubok, kung ano ang magiging aksyon natin pag tayo inaaway. Minamasdan nila yan eh. Anong maging aksyon natin kung tayo ay pinagsasalitaan ng masama, baka encourage tayo sa iba, naghihimok, pero pagka tayo naman ang ginawa ng masama ay hindi naman pala natin magagawa yung ating sinasabi. Kumbaga, nagagawa din naman pala natin gantihin ang mga tao sa kanilang masamang ginawa sa atin. Kumbaga, ang tao nagmamasid yan eh, kung paano tayo kumikilos. Kaya kahit naman hindi tayo magsasalita, pinakamaganda pa rin panghikayat yung pamumuhay, ugali sa ating buhay sa araw-araw. God bless po mga kapatid. Salamat po sa Diyos at pagtiyagaan natin ang atin pong sound. At sana po ay magkaroon tayo ng bagong magagamit na malinaw, yung hindi nagluluko. Ito lagi nating problema, sound. Salamat sa Panginoon. Mayroon namang isang pwedeng gamitin dito, kaya lang napakalabo po, hindi ko naman mabasa. Ang problema po, kung gagamitin ko naman, may sound naman siya, hindi ko naman mabasa yung mga sulat dahil po ay malabo naman ang camera. So parehong may problema. Yung ito naman, malinaw ang camera, nababasa ko, malabo naman ang sound. Minsan pa walang sound. Yung isa naman, may sound. Pero ang problema, hindi ko naman mababasa yung mga message kapag may nagme-message po. Kaya pareho pong may problema. So sana ang Panginoon po ang bahala na po sa ganitong bagay. Pagkatiwala po natin sa Diyos. Kaya ayun po mga minamahal, tuloy po tayo. Basahin po natin at ating puntahan ang dito mo naman sa aklat ng Korinto. Ano po? Puntahan natin ang aklat ng Korinto sa 1 Korinto sa 9:19, mga kaigsuunan. Mga kababayan, mga minamahal, mga kapatid, ating puntahan ang ilalaman naman dito sa aklat ng unang Korinto. Babasahin natin ang 9, ang talata po ay 19. Ayan. Ang bersikulo po nato mga kaigsuunan sa Bisaya ay 19. 19. Sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. Sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan, bagaman hindi ako walang kautusan sa Diyos. Yan. Masana ba yun? Kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina, ako'y nag-aring mahina upang mahikayat ko ang mga mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. Tingnan niyo po yung pahayag na ito ng apostol na si Pablo. Na sa kanya pong pahayag ay kinukuha niya yung isang bagay na alam niya na doon niya ngayon mahihikayat ang isang tao. Kung papaano niya ngayon hikayatin ang isang tao. Ano po?
Halimbawa, hinihikayat niya ay yung mga walang kautusan. So, ang wika, ang ginamit din niya itong salita ay, sabi niya, tulad sa walang kautusan, bagaman hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Ayon. Sinasabi niya rito na sa mga Hudyo, siya nag-aaring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Ang ginagawa ng apostol na si Pablo, kinukuha niya yung kung saan, anong katayuan meron yung isang tao. Nag-aari ang ginamit niya rito. Sabi niya rito ay nag-aring tulad sa Hudyo. At sabi niya rito, doon po yun sa kalagayan ng kanyang hinihikayat po, At sa kalagayan naman ng nasa ilalim ng kautusan, gaya rin siya ng sa ilalim ng kautusan, yung panghihikayat. Ayon, yung kaparaanan ng panghihikayat niya. Kasi hindi naman nga arok ng tao kung gamitin mo yung alam mo, kumpara naman doon sa wala. Kumbaga, doon niya para lang makapasok siya doon, para hikayat siya ng ganung kalagayan ng tao dahil hindi nga naman nila makukuha kung gagawin naman niya yung kanyang kaparaanan. Nang sabi rito, sa mga mahihina, ako'y nag-aring mahina upang mahikayat ko ang mga mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng paraan ay mailigtas ko ang ilan. Ayon. Ito po, minsan ginagamit po ito ng iba eh. Ang paggamit nga lang po nila dito, mga kababayan, ay kailangan daw, pag ikaw ay manghikayat ng isang manglalasing, ay uminom ka rin. Hindi po ganon. Pag nanghikayat ka ng isang taong, paano yan? Hindi po sa ganong paraan mahikayat mo sila dahil sa totoo lang ikaw ang nahikayat doon eh. Pagka ginawa mo yung gawain nila. Hindi ganon, mga minamahal. Kumbaga, puntahan mo muna yung kung saan sila nandoon. Ay katulad ng minsan, mayroong nag-alok sa atin. Inalok tayo. Brother, sabi, tagay muna. Di sinagot ko rin naman sila. Sabi ko, alam nyo, oo, talagang gawain ko po yan talaga dati. Sarap na sarap nga ako dyan eh. At yan po talaga ay hanap-hanap noon. Dahil siyempre hindi pa alam ang salita ng Diyos, kaya ako po yan ginagawa. Pero kaya lang nakilala ko ang Panginoon. Nung malaman ko na talagang yan ay hindi mabuti, tinilikuran ko po yan. Kasi yung iba kasi ay kumbaga ay basta na lang naiwas, hindi nila sinasabi. Hindi nila sinasabi doon sa tao na kung bakit umiiwas ka. Hindi nila sinasabi na ganito, basta umiiwas na lang na parang ang tingin na lang sa sarili ay napakatuwid na at sila yung mga makasalanan. Hindi po ganon. Kasi hindi mo sila mababahaginan pagka iniiwasan mo sila. Kumbaga parang totally siniparit mo na yung sarili mo. Kasi tayo, nanghihikayat nga tayo eh. Sino bang hikayatan natin kung iiwasan natin sila? Di ba sila rin naman ang hinihikayat natin? Pero once po na sila hinikayat natin at talagang nakikita naman natin na hindi rin naman talaga sila nagpapahikayat, ang mahalaga ay ginawa natin yung part natin. Pero hindi yung ikaw ang nahikayat, na ikaw yung pinaiinom nila. Hindi po tama yun na iinom ka o kaya gagawin mo yung alok nila. Ipapaliwanag mo, hindi yung parang pandirihan mo na sila agad na hindi mo na sila kumbaga parang siniseparate mo na yung sarili mo agad sa kanila. Kasi kailangan
kukunin mo yung alam mong lalo pag naranasan mo kukunin mo yung kalagayan nila, doon ka magmumula. Dahil mahihirapan ka talagang mahihirapan ka talagang hanguin sila doon lalo na kapag ikaw pa ang umiiwas sa kanila. Lalo't hindi pa nila alam, tapos ayun, nung masabi yon, yung bagay na yon, malalaman mo na kung anong reaksyon nila. Kapag nakakita mo na parang sa kanilang pakinig ay naunawaan nila kung bakit hindi mo na ginagawa, sa tingin minsan nandoon yung parang uulit-ulitin mo sa kanila yon. Kapag nakikita mo na nagkikita kayo uli, ayun, paalala mo lagi, huwag kang magsawa, huwag mong iano yung sarili mo, kasi minsan pag nagbibigay ka agad ng comparison sa kanila, ay talagang isisiparate mo na yung sarili mo. Hindi mo na sila hanggat maaari huwag mo na silang kausapin. Kaya lang maaring may mga bagay pa sila na kailangan malaman, di ba? Kailangan nilang malaman yung mga bagay na hindi pa nila alam. Kailangan mong masabi yun sa kanila. Masabi mo sa kanila. Kaya pag nagkita kayo uli, mayroon nga kasi akong taong nakakausap lagi. Ako minsan na kinukulit-kulit, pero yung may halo na sinusubok-subok ka. Ayun. At lagi ko siyang pinaalalahanan, sabi ko, ikaw talaga, palagi ka na lang, kailangan mo nang umpisahang magbago, kailangan mo nang umpisahan na ganito, kasi baka maabutan ka ni Lord, ganyan ka pa, maabutan ka ni Lord. Kumbaga, siya ay parang dinadaan niya sa biro, pero yung response mo sa kanya ay parang inaano mo siya. Tapos baka mamaya pagka dumating yung time na ganito, ganyan, maalala mo yung sinasabi ko, ilang huli na ang lahat. Yan. Tapos bigla siyang magseryoso. Kaya po mga minamahal, marami talagang kailangan mong pag-aralan dyan, katulad ni Pablo. Pagdating sa panghihikayat, napakarami, lalo sa may mga mahihina. Ang sabi rito, may mga mahihina yung mga mahihina, kadalasan po yan agad nagagalit, di ba? Yung taong mga mahihina, nagagalit, kumbaga pikon, o kaya hindi mo sila agad kumbaga pag sila pag nakapagsalita ka sa kanilang parang agad sabi nila pumapanting ang tainga. Yung mga ganon pag nakarinig sila ng mga ganong uri ng pananalita, parang mayroon agad na reaksyon. So maraming bagay na kung paano mo sila hulihin sa ganong kaparaanan. Kung mahina, hindi mo alalayan mo, pagka ganyang magagalitin, pagka magagalitin ng isang tao, kapag hindi mo siya, kumbaga yung isip mo, hindi mo pakinggan yung bagay na maaaring mapakinggan niya. Hindi mo gawin yung bagay na para mapakinggan niya. Talagang hindi mangyayari yun. Ang mangyayari lang, maghihiwalay na lang kayo na hindi mo na banggit yung mga bagay na dapat banggitin, diba? Kasi maraming mga tao na agad nagagalit, pero pagka ganon, edi pabayaan mo muna siya, tahimik muna hanggang sa kasi mahina yung tao, kailangan mo siyang unawain. Kung nanghihikaya tayo, kapag nanghihikaya tayo, hindi kasi pwedeng
Dahil mayroon tayong sabi rito, sa Bisaya po mga minamahal, sa talata nating binasa, 19 po tula dito. 9 verse 19. Dili ako ulipon ni bisan kinsa apan nagpaulipon ako sa tanan aron mas daghan akong makabig. Di ba? Sa Bisaya. Kumbaga nagmukha ka ng alipin Parang gusto mo, parang pinakita mo ng parang magmukha ka talagang alipin pag nanghikayat ka. Sabi rito sa talatang 19 binasa natin, bagaman ako'y malaya sa lahat ng mga tao ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. Ayun. Halimbawa, mga minamahal, tayo, diba? Kahit po sa mga hintil, yung asta natin ay pinakikita sa kanila. Hindi pwede na parang style tayo na sa mga hintil, style na para kang astig, hari o kaya kumbaga ipakita mo na parang ganun nga ang natutunan natin sa Panginoon. At maari kung mayroon silang bagay na pinakikisuyo o pinagagawa, ay tingnan mo rin kung yung bagay na yon makakatulong ba sa kanila. Tingnan mo rin kung yung mga bagay na yon ay makapagbabago ng kanilang kaisipan, na makita nilang ikaw ay kumbaga may pakikisuyo, may bagay na pinagagawa. Maliban na lang kung may priority tayo na gawin natin. Pero kung makakatulong sa kanila na yung bagay na yon ay baka man lang maisip nila. Kaya tayo pag halimbawa mayroon tayong ginagawa, sama-sama tayo, may mga hintil, kailangan talaga na hanggat maaari makita nilang katunayan. Dahil ako, katulad ko, marami akong mga nakakasama, marami akong mga nakakausap. Dito kasi araw-araw halos wala ako sa bahay. Nandun ako, mayroon akong ginagawa sa ibang lugar, halos araw-araw wala ako dito. Umaga nandito, hapon, o mga hapon na. Pero halos wala ako dito maliban lang Sabado at Linggo. Mayroon tayong kumbaga meron tayong tinatawag na tulungan, lalo pagdating doon sa meron kasing kumbaga may maliit na parang hanap buhayan namin dito na may mga makakasama ka na mga tao. May mga kasama ka na hindi mananampalataya. Yung mga yan, siyempre nag-obserba yan sa'yo, hinikayat mo sila. Iba dyan mga kamag-anak mo. Iba dyan mga bayaw mo. At kailangan makakita nila yung timtimang ugali natin, ang wika na sinasabi ni Pedro. Makikita nila. Nandoon yung kailangan pagkakataon mo na para maipapakita mo sa kanila na yung mga binabasa mo sa Biblia, yung mga inipilanghikayat mo sa kanila, ay makita nila sa pamamagitan ng ugali. Halimbawa siyempre para ka ng utusan, halimbawa gawin mo na lang, para ka ng utusan doon kahit na alam mong malaya ka namang gawin, na hindi mo sundin yung ginagawa nila o yung mga sinasabi nilang utos pinagagawa sa iyo, pero alang-alang lang sa
para ka ng utusan o alipin, mga minamahal, gawin mo kahit medyo nahihirapan ka, gawin mo pa rin na walang reklamo para makita nilang ganun ang iyong paraan ng pamumuhay. Pagdating sa trabaho, hindi ka umaangal. Kasi ako kahit ganito nangangaral ako, nagtatrabaho din po ako, mga kababayan, mga minamahal. Nagtatrabaho po ako kasi yun po ay isang halimbawa din na ipinakikita ko sa mga kapatid na hindi ako parang yung palamunin lang, na parang hindi ka nagagawa, although gusto mong mag full time sa pangangaral, kailangan mo rin na pakita sa kanila na hindi ka laging nakaasa sa kanila, na lalo sa mga kapatid. Hindi mo pwedeng asahan ng mga kapatid dahil karamihan din sa mga kapatid sila din dito, di ko rin pwede sila asahan dahil karamihan sa kanila wala ring trabaho, wala ring hanap buhay, mga minamahal. Kaya yun po ang kailangan din na gawin natin. Isa rin po yun, baka iniisip po ng iba, lalo sa mga aral na sinasabi nila na tayo daw pagdating sa ikapo, kung ano-ano daw ginagawa natin sa ikapo, pero hindi lang nila alam ang mga bagay na kalang sinasabi. Ano po, nasabi ko nga sa inyo, kung tutuusin, pabor sa akin ang aral na walang ikapo, dahil nagtatrabaho ako. Yung hanap buhay, kumbaga yung kikitain mo dun sa hanap buhay mo, baka bawasan pa ng ikapo, di ba? Kung ikaw ay talagang sakim o kaya ikaw ay wala kang pagsisikap na magawa ang kalooban ng Panginoon, hindi mo ibibigay yon, di ba? Pero dahil nga utos, gagawin mo yon. Gagawin mo yon na kahit alam mo na pinaghirapan mo, pero kailangan mo gawin yon alang-alang dahil sa utos ng Panginoon, hindi dahil sa tayo. Akala kasi nila, sabi na yung ikapo ay para sa ganito, para kay pastor, para kay ganito. Hindi totoo yun, mga minamahal. Hindi nila alam kung saan talaga ginagamit ng iba yan. Pero ang nakalagay kasi sa bahay. Kaya tayo, kahit paano ay gumagawa tayo ng atin. Hindi tayo makakabigat, gumagawa. Kaya halos araw-araw po ako wala dito. Kaya mga minamahal, siguro pag nagsundo na ako, kasama ko na yung mga bata pauwi, tamang-tama, paalis, pauwi ng mga bata, saka po ako uuwi na rin ng bahay. Kaya mga napakaraming bagay talaga na anggulo pagdating po sa buhay ng isang anak ng Diyos. Kung paano ka tapos makakasama mo, mga kamag-anak mo, makakasama mo mga bayaw mo, kailangan makakita nila. Sabi ni Pablo, kaya yung binanggit ni Pablo sa Aklat ng Korinto, na sinasabi niya rito sa talatang 19, na sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. Katulad halimbawa, mayroon tayong may mga baguhan. Kung may mga baguhan, halimbawa mga baguhan na umattend, minsan talagang nakikita natin walang pamasahe o kaya walang masakyan. Kailangan mong umaksyon. Minsan maging driver ka, tagahatid, tagasundo. Nagmukha ka nang alipin utusan, parang ganon. Nagmukha ka nang alipin. Diba mga kapatid? Nandyan mga kapatid, talagang kagalakan ko po yan na gawin sa aking ministeryo. Na para bagang mukha ka ng alipin, pero yan ay isa sa bagay na hinahanap ng Diyos, mga minamahal. Halimbawa, may magpapasundo sa iyo, may magpapahatid sa iyo, okay lang, yan bagay na buhay natin yan, buhay natin ng isang lingkod, buhay ng lingkod ng Diyos yan. Hindi tayo umaangal, kagalakan natin paglingkuran ang bawat isa, makakatulong lalo sa kanila pong pangangailangan. Dahil yun ang kailangan ng tao, yun ang kailangan lalo na sa mga kapatid.
Kumbaga, ginagawa natin lahat kahit na sa tingin natin ay parang sabay-sabay mong paglilingkod. Mayroon kang paglilingkod, mayroon kang ministeryo sa pag-awit, ministeryo sa pagkanta, ministeryo sa paghatid sundo, may ministeryo ka sa paglilinis. Lahat pagsabay-sabayin mo na yon. Tapos nagiging halimbawa ka pa sa buhay sa araw-araw, ganyan. Kumbaga mga minamahal, bilang mga alipin, lingkod ng Diyos ay kailangan talaga gawin. Para yung mga tao, kahit na sila ay hindi pa totally alam at malalim at alam ang kalooban ng Panginoon, ay magkaroon na agad sila ng idea kung paano mabuhay ng isang tulad ng isang Kristiyano. Paano mabuhay ng isang nagpapakadiyos, kung paano kahit na hindi pa sila masyadong malawak pagdating sa aral sa salita ng Diyos. Pero sa buhay ay kailangan nilang makita na nila ang example kung paano. Ganito pala tayo, ganito pala sila nabubuhay. O di ba, malaking bagay 'yon para makatulong sa kanila na mahikayat lalo sila na magpatuloy sa pagpapakadiyos. Na magpatuloy dahil hindi mali yung napuntahan nila, kundi sila ay mapapabuti doon sa kanilang ginagawa. Gaya ng sinasabi rito, na napaalipin ako sa lahat ng, sabi dito, sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo, at sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan, bagaman hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina, ako'y nag-aring mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y makasamang makabahagi nito. O nga naman dahil siyempre naman ikaw yung nangaral, tayo yung nangangaral. Halimbawa, kailangan sa atin yung makikita na mas masagana doon sa gawa, mas masagana sa pagganap, sa pagtalima, mas masagana sa magandang halimbawa, example para sa kanila. Kung hindi man sila natuto, problema na nila yon. Kung hindi man sila nakinig, problema nila yon. Mahalaga ay ginawa natin lahat ng kaparaanan hanggat maaari, mahikayat lang natin sila, madala natin sila. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, kaya sa Bisaya po, mga kaigsuunan, malina, tinaw kayong gingon sa Biblia nga, sa atong gibasa sa Korinto, Dalian natin po nang bigyan yung daan yung Bisaya, kasi may tagapakinig tayong Bisaya para maintindihan po nila. Ningon dili ako ulipon ni bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan aron mas daghan akong makabig. Tanawan ninyo mga kaigsuunan. Dili siya ulipon kasi malaya siya, wala siyang amo maliban sa Diyos na kanyang Panginoon. Ang sabi rito mga kapatid, busa sa 20, samtang nag-alagad ako sa mga Hudyo, nagkinabuhi ako ingon sa mga Hudyo aron makabig ko sila, ug kanila nga nila na ilalom sa balaod ni Moises, nakinabuhi ako ingon nga ilalom niini, bisan dili ako ilalom sa maong balaod aron pagkabig kanila. Sa mga dili Hudyo, nagkinabuhi ako sama kanila nga dili ilalom sa balaod. Sa mga
Hudyo, aron makabig ko sila. Wala kini magpasabot nga wala ko magtuman sa balaod sa Dios. Kaysa pagkatinuod, usab man ako sa balaod ni Kristo. Mingon si Pablo dire nga ang iyang gibuhat wala magpasabot nga wala siya magtuman sa balaod sa Dios. So ang gipasabot ni Pablo dire nga nagatuman siya sa balaod sa Dios. Sa iyang pagtuman gibuhat niya ang tanan aron nga siya makakabig og daghan nga mga tao nga sila makabig aron sila makabig. Kaya si Pablo sa iyang pagkabig sa mga tao pinaagi sa iyang panudlo ay nanginabuhi pud si Pablo sa matag adlaw nga kauban sila, di ba? Pananglitan sa church, sa iglesia, kasama siya sa church kung kinsa ang iyang makauban. Kung nasa gawas may mga tao na kauban siya, kasama siya, sa kanyang panginabuhi, sa iyang panginabuhi ay gipakita niya ang iyang pagkamasunundanon sa Ginoo, sa atong Ginoo, kay na siya lagi kuno sa ilawom sa balaod ni Kristo. Pero nagpasabot nga ang iyang gipakitang panag-ingnan, example ay kadtong panginabuhi nga maoy makadala sa usa ka tawo aron mahimo ang usa ka tawo nga Kristohanon. Aron dalon niya kay ang iyang gibuhat pagkabig dili pagsunod sa gusto sa usa ka tawo, pagkabig. Ambot ipasabot kadtong iyang gibuhat ay para kabigon niya ang tawo padulong sa Dios. Kabigon mao nga wala siya magkabig sa tawo nga ang iyang gibuhat ay para sundon ang mga binuhat sa tao, kundili ay sa iyang paraan, sa iyang pamaagi ay gibuhat niya ang tanan para makabig niya ang usa ka tawo, ang mga tao, dili lang usa kundi mga diay. Marami ang gingon niya, marami, madaghan nga mga tao, dili lang usa ka tao, di ba? Daghan nga mga tao nga gusto niyang kabigon, paingon, padulong ngadto sa Dios. Pinaagi sa iyang pagkinabuhi sa pakiguban sa mga lain-laing tao, di ba? Yan. Tuloy po natin mga kababayan. Tuloy po natin. Medyo mahirap lang kasi pagdating sa Bisaya, no? Hindi natin masyadong gamay na ang salitang Bisaya. Yan. Dito sa unang Tesalonica 3:9 ay ikalawang Tesalonica. Basahin naman natin ang ikalawang Tesalonica 3:9. Ganito naman ang sinasabi po, no? Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mga kapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. Ayan. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, kung ang sino man ay ayaw gumawa ay huwag din namang kumain. Yun. Bawal po pala sa Biblia, sa Bible, nung hindi gagawa, no? Kailangan gumawa. Ano po? Ang hindi gumawa ay huwag pakainin. Isipin nyo ba, napaka-stricto ito, ano? Napaka-striktong aral ito at utos. Utos
Kasi huwag eh. Yung utos na ito, talagang matigas na utos ito na huwag pakainin kung huwag gumawa. Kaya dito, sabi ni Pablo kasi, si Pablo po ang may sabi rito no? Yung sulat na ito, sulat ito ni Pablo sa mga Tesalonika. Na sabi niya, talatang 8, 7 muna. Sapagkat kayo rin ang nangakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan. So meron silang ipinakikita doon sa mga tao na tularan, na yung kanilang nalalaman tungkol sa kanila. Kami, binabanggit, hindi siya nag-iisa dito, no? Sapagkat kami ay hindi nangag-uugali na walang kaayusan sa inyo. Ayun. Na walang kaayusan sa inyo. Ninagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabit araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kaninuman sa inyo. Ayan. Kaya maging sila Pablo, para huwag maging pasanin, ay gumagawa silang wika gabit araw, upang sabi nila, sapagkat kayo rin naman ang nagkakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan. So meron palang dapat talagang tutularan ng isang tao. Ano po? Doon sa kanilang, meron silang ginagawa na dapat tularan. Ano po? Meron tularan sa kanila kung paano sila nagbibigay ng halimbawa. Halimbawa, kung ano yung mga inuugali nila Pablo sa araw-araw, tutularan mo yon. Tutularan natin yung kanilang mga naging halimbawa na pinakita. Ugali, kaugalian, o yung kanilang pamumuhay. Kaya pag meron silang kaugalian, halimbawa, ugali nila Pablo na sila ay halimbawa ay sa atin panahon ngayon. Kung gusto nating tularan yung mga makikita natin halimbawa ng mga matatagal na o kaya mga matitibay na, kung paano sila nabubuhay. Halimbawa sila ay ugali nilang makikinig ng mga papuri, mga papuring awitin sa Panginoon. Ugali nila yon. Di ba? Dapat yun man lang ay magawa man lang nating tularan. Ano po? Kumbaga, yung inugali nila. O halimbawa, mahilig sila na ugali nilang magbasa ng Bible, magbasa ng Biblia. Yun ay magandang tularan yon, hindi masamang tularan yon. Kaya kung may inugali man sila na dapat makita ng tao, o lalo na sa mga kapatid, ay dapat tutularan yun ng mga kapatid. Ano po? Kung ano yung mga inugali. Huwag lang yung masama. Huwag lang yung bagay na hindi mabuti. Hindi yun ang pinatutularan. Kumbaga, hindi yun ang dapat na gagayahin, yung mga gawaing masama. Kaya sabi nila rito, sabi ni Pablo, ay hindi dahil sa kami ay walang karapatan. O nga naman, pwede naman sila kung anong gusto nila sa buhay. Pero dahil nga, sila ay gustong magbigay ng halimbawa, kundi upang kami ay makapagbigay sa inyo. Makapagbigay sa inyo. Mayroon silang gustong gawin Mayroon man lang silang maibigay ang wika sa inyo ng isang uliran upang kami ay inyong tularan. Yan. Yan. Kami ay inyong tularan. Mga kasama niya na dapat tularan. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Yan. Sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa,
kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming iniutos at ipinamamanhik sa Panginoong Hesukristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng sariling kanilang tinapay. Ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. At kung ang sino may hindi tumatalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. At gayon may, huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyong siyang palalahanan tulad sa kapatid. Tingnan niyo po ang aral na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Sa Bisaya, ang amot ipasabot, mga kaisunan, sa gingon ni Pablo na dili kuno pakanon, dili dautan nga magtrabaho, di ba? Dili dautan nga magtrabaho, huwag lang, dili lang ang trabaho ang hinungdan aron ang tao nga matalikod sa Dios. Dili lang ang trabaho ang hinungdan aron dili masunod ang sugo sa atong Ginoo. Kundi ang trabaho aron lang nga samtang kita buhi sa kalibutan na naay mga bagay na kinahanglanon ta sa matag adlaw nga dili nato isalig sa mga kaigsuonan na para bagang maobliga ang mga igsuon, obligado ang mga igsuon nga pakanon, di ba? Nga dili na magtrabaho, nga pakanon na lang. Ang gingon nga sila Pablo naghatag silang panag-ingnan. Example, aron nga ang mga tao makahinuno sa ilang panginabuhi nga si Pablo ay naghatag og maayong example sa tanan na kinahanglan ko ng usa ka tawo kung tamad, di ba? Tapulan, dili magtrabaho, tapulan, dili kuno pakanon. Ambot pasabot, dili dautan magtrabaho. Ang problema nga lang, mga kaisunan, magtrabaho ang usa ka tawo, ang problema lang kung priority na ang trabaho o wala na panahon pod sa Dios. Yan po na, kana po na may angay na itong hinumduman. Ang trabaho ay para lang ta makakaon, dili man ta pasagdan sa Ginoo, bisa gamay, basta pinaagi sa maayong binuhatan, okay lang na siya. Dili mangandoy nga madato, o magtigom og mga bahandi sa kalibutan, kundili sa langit. Basta good example, kumbaga sa mga magtutuo, mga mananampalataya. Kaya po hanggat maaari, sa biyaya po ng Panginoon, sinisikap din po natin na hanggat maaari ay hindi po tayo makitaan na para bagang maging kapulaan doon sa mga taong mga nagmamasid. Ano po? Nagmamasid at tinitingnan tayo. Baka lalo natin silang hindi mahikayat kapag nakitaan tayo ng anumang hindi mabuting halimbawa. So, salamat po sa Panginoon. Kasi dito po sa aklat ng Timoteo pa, ang sabi rito, 2 Timoteo 3 talata po ay Gs. Punta naman natin, mga minamahal. Ngunit sinunod mo ang aking aral. Ayon, isa pa ito, aral, ugali, yon, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod,
pag-ibig, pagtitiis. Yan. Mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tiniis ko, at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Tingnan nyo, mga kababayan. Dito, maraming mga naging pagbabata, particular po kay Apostol Pablo sa buhay niya. Marami siyang mga naging tiisin at binabata nung siya po ay nabuhay. At siya ay naging tagapangaral, nangangaral. Na sinasabi niya rito, doon sa kanyang sinulatan na si Timoteo, ngunit sinunod mo ang aking aral. Aking aral. Ayun pong aral niya na sinasabi niya kanyang aral sa aklat ng Galacia. Remind ko lang po mga kababayan, mga minamahal, 1:8 ay tinanggap niya yon sa Panginoon. Bagaman sinasabi niya yon na kanyang aral ay mula yon sa Panginoon. Kaya huwag po natin ipagkakamali. Ano po? Di po yun galing sa sarili niya. Ugali. Yon. Ugali. Gaya ng binasa natin kanina. Ano po? Dinaanan natin kanina nung binasa natin. Ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod. O, kailangan ang pagpapahinuhod. Kaya si Pablo, sa kanyang pangangaral, kailangan na siya ay maging mapagpahinuhod sa kanyang pagiging mangangaral. Ano po? Nandoon yung kanyang pagpapahinuhod. Lagi. Dahil ang ginagamit itong salita ay saan na ba yun? Pagpapahinuhod. So, patuloy na ginagawa. Ano po? Pagpapahinuhod. Palaging ginagawa niyang pagpapahinuhod. Pag-ibig, pagtitiis. Yun, salamat sa Diyos, ano? Sa buhay ni Apostol Pablo. At marami tayong matutunan na nagiging halimbawa niya. Gaya ng ginagawa niya na siya ay nagbigay ng isang halimbawa. Sa Bisaya po, mga kababayan, si Apostol Pablo, mayroon siyang sinasabi na siya ay gingon ba nga gituman ang iyang halimbawa nga gihatag kanila, partikular ba kay Timoteo, na ugali, aral, ang kanyang pagtitiis, ang iyang pag-antos, ang iyang paghigugma, ang iyang pagpailob, di ba? Kanunay ang iyang pagpailob, mapailubon sa tanan. Ano? Kailangan talagang mayroon kang natawag na long suffering. Ano po? May mapagpahinuhod sa kanyang buhay bilang isang mangangaral. So, nakita natin halimbawa ang isang tao sa kanya pong kahinaan. Ano po? Tapos, naulit na naman. Halimbawa, kumbaga, patuloy mo siyang pagpapahinuhuran. Pero patuloy mo siyang palalahanan. Kumbaga, nakikita mo na talagang may mga tao na mahihina, na kailangan pagpapahinuhuran, pagpapahinuhod doon sa mga tao po. Maaring may mga tao din na gumagawa sa kanya ng hindi mabuti. May mga taong maalipusta, may mga tao na gumagawa sa atin ng hindi mabuti, masama. Kailangan ang pagpapahinuhod. Kahit nakita na natin na parang tayo na ang
tayo na ang naargabyado. So okay pa rin na magpapahinod. Kailangan mong magtiis, kailangan mo na magpahinuhod kasi kung tutusin kulang pa yun eh. Kahit na sila ay gumagawa sa atin ng hindi mabuti, kita pa rin natin na ating ginagawa sa kanila ay mabuti. Para man lang, alang-alang man lang sa Panginoon na makita nila na tayo nga ay totoo o tunay na mga tagasunod ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kaya nga sabi nga, kapag nagawa natin yung mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon, na ipamuhay natin, sa aklat ng Lucas, sa 17 ng Lucas, may binabanggit doon na isang alipin na walang kabuluhan. Ano po? Walang kabuluhan. Ituturing, kumbaga, inyong sabihin, ako'y alipin na walang kabuluhan, ginagawa lamang namin ang aming tungkuling gawin. Pero, hindi naman sinabing wala siyang kabuluhan. Ano po? Kundi sabihin, ano po, nagkukusa na sabihin niya na sinasabi rito, talatang 10 kung ako nagkakamali. Tama ba? 17 verse. Ayan. Dito sa talatang 7, datapat sino sa inyo na may isang aliping nag-aararo, nag-aalaga ng mga tupa, na pagbabalik niyang galing sa bukid, ay magsasabi sa kanya, parito ka agad, at maupo ka sa dulang ng pagkain, at hindi sasabihin sa kanya. Ang binabasa ko po ay Lucas 17 verse 7. Ano po? Hanggang tuloy lang po nating basahin, sundan niyo lang po ako. At hindi sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng mahapunan at magbigkis ka at paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom at saka kakumain at uminom. Ayan. Katong usa ka alipin nga nagtrabaho, diba? Nagtrabaho, isip usa ka magsasaka o magdadaro o naggampag yun og mga karnero ba na sayang sa kanyang buhay ay yung kanyang Panginoon wala namang ginagawa kung tutuusin na kahit man lang ipagsaing siya ay hindi man ginawa ng kanyang Panginoon. Kundi tungkulin pa rin niya na pagdating niya, pag-abot niya sa balay, miingon ang katong ang amo ba, yung agawon na kaniya sa usa ka ulipon, miingon ang iyang agawon nga sa 8, pag-abot kuno sa balay kadtong iyang ulipon, muingon ba kuno sa iyang agalon nga pagod ako gutom, uhaw, kapoy akong lawas kay sa trabaho. Pag-abot ba kuno niya didto, ingon ba niya sa kanyang amo nga magdungag ka o kaha sabihin dito magandam ka og pagkaon aron mukaon ko kay ako'y gutom, daghan ko og kanang trabaho, gikan pa ko sa bukid. Mingon ba kuno kadtong ulipon sa amo? Dili ba kuno ang amo pag-abot ingnon pa ngadto sa ulipon nga iandam mo ako og panihapon, magbigkis ka at paglingkuran mo ako. Ang amo pagid ang muingon, ang musugo pagid sa ulipon, di ba?
musugo pa ang amo sa ulipon. Hantod kuno sa siya'y makakaon ug makainom. Pagkahuman, didto pa lang ang ulipon mo kaon ug mo inom. Pagkahuman og kaon sa amo. Tanawa. Unsa may tubag, unsa may buhaton sa usa ka ulipon, mahitungod sa maong kahimtang. Ningon, nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagkat ginawa ang inutos sa kanya. Magpasalamat ba kuno siya sa ulipon tungod kay gihimo niya ang gisugo? Sa may giingon, gayon din naman kayo, pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo iniutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami. Ginagawa namin ang katungkulan naming gawin. Okay? Maubitaw ko no nga kamo ug kita nga usa ka ulipon, mga kaigsuunan, pag nahuman na nato pagbuhat ang mga sugo nga atong ginatuman, sugo sa ato ang agalon, pag nahuman na nato ug himo ang iyang mga gisugo kanato, inyo kunong ingnon, atong ingnon nga mga ulipon kaming walay kapuslanan. Ba? Gibuhat namo ang among ang ilang sa Bisaya, gibuhat namo ang among obligasyon, ang aming tungkulin. Gibuhat namo. Mga alipin kaming ulipon kami nga walay kapuslanan, walang kabuluhan. Sa ibang walang pakinabang, di pinakikinabangan, parang ganon, walang kabuluhan, walang kwenta, parang ganon, walang kabuluhan. Parang si Kristo, bagaman ang ating Panginoon, mga kababayan, mga kapatid, ay nasa langit, hindi na lang niya hinintay na pumaroon tayo sa langit, at umakyat tayo sa langit. Hindi niya hinintay na, kumbaga, sinasabi ng Panginoon sa mga gustong pumarito sa langit, umakyat na lang kayo. Hindi po, hindi na niya hinintay. Kung tutusin po, hindi naman talaga magawa nating umakyat, kundi ang Panginoon ang gagawa doon. At kung paano po dapat mabuhay tayo sa mundo. Pero ang ginawa ng Panginoon, parang sinundo tayo, pinuntahan talaga tayo. Bumaba siya. Bumaba. Mula sa langit. Sa John 8 verse 36. Bumaba siya sa langit. Kumbaga, yung kalagayan niya ay hinubad niya ito. Nag-anyo siyang alipin. Bumaba siya. Nagpakababa. Kumbaga, para bagang kapag ang isang tao'y wala talaga halos lakas, para magawa ang isang bagay, ang layunin ng kanyang ginawa, mga minamahal, ay kung bakit kailangan niyang bumaba, para tulungan tayo, para tayo ay iakyat, makasama niya. Parang isang ama na nakikita niya yung kanyang anak, halimbawa, na ligaw o kaya nahulog, halimbawa, sa isang hukay dahil sa naligaw, dahil wala sa tamang direksyon, nahulog sa hukay. Kailangan niya ngayong bumaba para iakyat
ang kanyang anak. Dahil alam niyang hindi kaya na makaahon kung hindi niya gawin yung bagay na yon. Hindi na niya, hindi nanatili siya doon sa kanyang kalagayan na, hindi, hari ako eh. Bakit kailangan kong gawin yon? Bababa naman yung aking pagka-Diyos kung gagawin ko yon. Pero hindi niya. Sabi nga sa babasahin natin sa Filipos, sa Filipos 2. Tingnan nyo ang pagkasabi rito, Sa talata po na 5 muna. 4. 3 na po. Mas maganda atas natin dito banda. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Ayon. Na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Dito ay sinasabi, huwag daw gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip. Maganda yung ganun, kababaan ng pag-iisip. Sa pag-iisip pa lang, may kababaan. Na ipalagay ng bawat isa, paano ipalagay? Na ipalagay ng bawat isa ang iba. Yung magpapalagay yung isa na na yung iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Ipalagay na lalong mabuti. Sa iba ay mahusay, sa ibang salin o pagkasalin, mahusay o mas magaling, parang ganon. Kaysa kanyang sarili. Halimbawa lang ay sa pagkatao, ipalagay na mas mabuti siya kaysa sa kanya. Ang ganda nito, mas mabuti. Kaysa naman ay sasabihin natin, halimbawa, ako ay mas mabuti kaysa sa iyo. Yun pong bagay na ay kasuklam-suklam sa Panginoon yon. Sabi nga sa ibang talata sa aklat ng Isayas, sa 66 o 65 ba yun? Remind ko lang, 65 verse 5. Ayan, hindi 66 65 verse 5, na sabihin daw na ako'y lalong humiwalay ka sa akin sapagkat ako'y lalong banal. Bago natin ituloy, pupuntahan ko muna, baka magkamali tayo sa ating mga sinasabi. Tama, kaya sa talata, tingnan ko lang talata. (66) Ah, 65 verse 5 ng Isayas, na nagsasabi, humiwalay ka, huwag kang lumapit sa akin, sapagkat ako'y lalong banal kaysa iyo. Yun, tingnan niyo po mga minamahal. Yung comparison, kapag ginagawa natin ang pagkukumpara at sinisiparit natin yung ating sarili na parang tayo yung sabi dito, humiwalay ka sa akin sapagkat ako'y lalong banal kaysa iyo. Ayon.
Ang mga ito ay usok sa aking ilong, apoy na nagliliyab buong araw. Grabe, talagang hindi tanggap, kumbaga tanggap pa yung usok ng sigarilyo. Pero yung sasabihin, yung usok ng sasakyan baka tanggap pa, pero yung sasabihin pala na humiwalay ka, huwag kang lumapit sa akin sapagkat ako'y lalong banal kaysa iyo. Ang mga ito ay usok sa aking ilong, apoy na nagliliyab buong araw. Matindi pa kaysa usok, Parang usok at apoy. Kaya dito pa lang kung tingnan po natin na hanap po talaga ng Diyos. Isa po ay kababaan tulad ni Kristo. Kumbaga, si Kristo ay bumaba. Balikan natin ang aklat ng Filipos. Sa 2 talata po ay talatang 3, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kahababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Iisipin, bilang kababaan ng pag-iisip, sabi, ay ipalagay ang bawat isa na lalo siyang mabuti. Kung comparison, kung pagkukumpara, lalo siyang mabuti. Ano bang, diba? Nakalagay sa, wala akong English dito So dito lang akong nakahandang English dito, hindi ko na inihanda dahil madalas kasi naubusan na tayo ng panahon. Sa Bisaya, labigyod nga maayo. Imong pananglitan, sabay sa Bisaya. Pasensya na sa mga Bisaya. Isipon nimo ba na kanang uban ay mas maayo pa nimo bilang isip lang na pagpapaubos sa panghuna-huna nga gingon diri sa Filipos, itong gibasa ba sa Filipos sa 2 ay huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili. Ayon. Na laging nakatingin sa sarili. Hindi dapat laging nakatingin sa sarili na kinukumpara ang sarili sa iba. Kundi bagkus huwag tingnan. Bawal na laging nakatingin sa sarili. At ipalagay na mas mabuti kaysa iba, kundi ang ipalagay yung iba ang mas mabuti kaysa kanyang sarili. Ayon. Salamat sa Panginoon. Kundi ang bawat isa namay sa iba't iba. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa tao. Yun. Tingnan niyo mga minamahal. At kapag ito'y binasa din po natin sa English po, wala akong English pero hindi ako nagkakamali, ay nakalagay doon na made himself.
nakalagay doon na no reputation. Kaya ginawa niya doon sa kanyang sarili na parang wala siyang reputasyon. Walang, sa ibang Tagalog yung walang reputasyon. Ano po? Tagalog na po yun, walang reputasyon. No reputation. Kumbaga, hindi walang silbi. Parang ano ba? Ano po, no reputation. Para sa Tagalog po, ano pa bang pwedeng gamitin sa Tagalog doon? Walang reputasyon. Sa ibang salin ng Tagalog, ano? Hinahanapan natin ng ibang pananalita, yun, ano? Hindi ko lang mapuntahan yung ano natin, dictionary. Kasi meron pang ibang ano dyan sa Tagalog eh. Kung ako nagkakamali, ano? Ibang salin. Kaya dapat talaga ang una ang pinaka magandang gawing pag-uugali, lalo sa atin na mga kailangan na ng hihikayat. Kung kailangan nating humikayat, ay meron tayong pinaka tinatawag na good example or mabuting halimbawa sa mga paghihikayat natin. Kasi hindi naman natin hikayatin yung mga nakakaunawa na eh. Kadalasan po, pag nanghikayat, ibig sabihin noon, ang hikayatin po natin yung mga hindi nakakaunawa. Yung mga taong makikitid ang mga isip pa, o kaya mga tao na wala pang alam, mga tao na empty pagdating sa salita ng Diyos. Yun ang kadalasang hinihikayat natin. Kasi hindi na natin hikayatin yung nasa Diyos eh. Ang gagawin na lang doon ay tuturuan na lang na patuloy, puhubugin eh. Pero pagka wala pa sa Panginoon, yun ang hinihikayat natin at tinadala natin sa Panginoon, na kailangan talagang, sabi ni Pablo, sa Hudyo, nag-aring Hudyo, at sa mga walang kautusan, nag-aring walang kautusan, sa mayroong kautusan, at sa mga mahihina, ano po, kung hindi man lang sa pananalita, ay mahalaga doon sa gawa, mga kapatid. O kaya sa buhay sa araw-araw, sa ating pakikisama, sa ating madalas na kapisan natin sa araw-araw, nakakasama sa araw-araw, na yung mga tao na ang hirap hikayatin at papaniwalain sa salita lang. Kung hindi talaga kailangan na makita nila kung anong buhay mo sa araw-araw, kung paano ka nabubuhay, na nakikita nila na mas pinakamagandang panghikayat yun, mas kapanipaniwalang panghikayat ang ugali, buhay sa atin sa araw-araw. Kasi kapag hindi nila nakikita, magdududa eh, totoo kaya yun? Totoo kaya yun? Ganun ang tao eh. Totoo kaya yung sinasabi mo? Baka salita ka lang. Tapos pagdating sa buhay, sa araw-araw, taliwas pala yung buhay natin sa ating mga gawa doon sa sinasalita. Kaya mahirap talagang humikayat, mahirap manghikayat, mga minamahal, hanggat hindi rin talaga ng iba. Kasi ang iba, naghahanap yan ng ebidensya eh. Naghahanap ng gaano katotoo, gaano baka totoo yung sinasabi. Naghanap ng ebidensya. Pero ang pinaka-ebidensya naman ay sa atin na mga nangabubuhay. Ano po? Kasi hindi na natin makikita ang Panginoon eh. Hindi na natin siya makikita gaya ng may physical na katawan na makakasama sa araw-araw. Kundi sa atin na mga naturuan ay kailangan pag na-i-apply na, ay tayo yung mga buhay, yung mga gawa natin ang kanilang pinaka halimbawa, yung inugali natin sa araw-araw, mga minamahal. Kumbaga mas
effective na panghikayat, hindi lamang basta sa salita, kundi yung mismong buhay talaga na nakikita nila. Dahil nakasulat din yan nakasulat din yan na hindi talaga pwedeng alisin na papaniwalain na natin ang tao sa salita ng Diyos, pero yung buhay ay taliwas, ay magkasalungat yon. Hindi pwede. Kailangan nandoon yung support, yung paggawa, nandoon yung pagpapatunay bilang patutuo. Yun naman yung mga buhay ng tao sa araw-araw. Ayun, ang ebidensya. Kasi kung papaniwalain natin isang tao, kwento lang, di ba? Di ba, sabihin ng tao, oh, totoo kaya yan? Totoo kaya yan? Ano po? Kaya ang mga apostol, nagbibigay din sila ng halimbawa para tularan. Nagbigay sila ng halimbawa para tularan, at yun naman ay sinaysay naman nila kung ano yung mga ginagawa nila nung sila'y nabubuhay. So sa sulat nga lang nila pinahayag, pero sa pamamagitan ng sulat, naglalahad sila ng mga bagay para ating matanto, ganito pala sila nabubuhay noon. Ano po? Kaya sa ating mga panahon ngayon, yun ang atin namang pinagbabasihan na sila totoong naglilingkod, totoong mga alagad, dahil ipinamumuhay nila ang mga salita ng Diyos. God bless po sa ating lahat, mga minamahal. Medyo masakit-sakit ating mata. Tingnan ko lang po yung monitor natin. Pagpalang gabi po mula kay pagpalang gabi po sa lahat ng nakikinig ng banal na salita ng Diyos. Mula po kay Sister Sally. Evangelista. Salamat po sa Panginoon. Anayrosing po. Kahit mahina, maliwanag naman ang salita. Mapagpalang gabi po sa bawat nakikinig ng banal na salita ng Diyos. Yan ang ating problema po nanay, yung busis. Busis po na hindi masagap-sagap dahil may problema yung ating cellphone. At ang problema yata sa loob na po sa loob ng cellphone. Hindi po natin alam kung anong solusyon. God bless po, sabi niya. Salamat po sa Panginoon. Po, nabasa na natin. Mula kay Brother Caspi G. Rogelio. Sana nawala. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng lahing liko at masama, na sa gitna ng nila'y lumiwanag kayong tulad sa mga ilaw. Lang po sana ba yung karugtong? Yan. Sa sanglibutan na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ikapagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagal man ng walang kabuluhan. Filipos 2:15-16. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo, sa gayon makabalik naman ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak pa rin akong kayo'y mananatili. Arugtong. Sa isang layunin at sama-samang pinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Filipos 1:27. Mabuting balita, Biblia. Jesus is coming near. Parang mayroon akong nabasa pa kanina. Ito pa. I do not prostrate the grace of God. Sorry po. Mali yun. Wala mang ganong word Ayon. I do not frustrate the grace of God. For it is righteousness come by the law,
then Christ is dead in vain. Galatians 2 verse 21, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Verse 20. Jesus, the Alpha and Omega. Ayan. Po, hindi naman natin talagang binabaliwala ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ito ay katwiran. Ano po? Kaya, pagdating po sa utos, hindi po ibig sabihin na baliwala na. Dahil ang sabi ng iba, biyaya na lang daw. At hindi na tayo saklaw pa ng kautusan at hindi na susundin. Tingnan yung mga minamahal. Isa pa po yan na panluloko naman ng ibang mga ngaral. Sinasabi po nila, sa biyaya daw tayo ngayon. So, sinasabi kasing biyaya, ibig sabihin po mga minamahal, ay hindi kailangan daw para sa sumunod sa utos. Dahil hindi tayo saklaw sa kautusan. Mali nga po yung ganong paniwala, mga minamahal. Uulitin ko po bago po tayo papaalam. Hindi mali nga yung ganong paniniwala. Manapa sa aral at turo ng ating Panginoong Jesucristo. Kanya pa nga tayong ini-encourage. Hinihimok pa nga po niya tayo na sumunod. Ano po? Sa kautusan ng Panginoon. Sa kautusan ng Diyos. Yun nga po ang layunin niya kung bakit siya naparito. Hindi para suwayin. Hinihimok pa nga niya tayo lalo eh. Hindi tulad ng naririnig natin ngayon sa mga ibang mga ngaral. Kaya sila pag tinanong, kung nagkakasala pa ba sila, hindi nila masasagot yun eh. Ano po? Kasi alam nila mabubuking sila sa kanilang paniniwala na mali ang kanilang pagkaintindi sa nakasulat. Ano po? Hindi nila masasagot kung nagkakasala sila o hindi. Ano po? Pag sinagot nilang sila nagkakasala pa, ang tanong, anong maging kasalanan nila kung sila magkakasala pa? 'Di ba? Kung wala na kasing kautusan, hindi na magkakasala ang tao. At saka wala nang patatawarin ang Panginoon kung walang magkakasala. Doon pa lamang mga minamahal taliwas na po yun sa aral ng Panginoon. Wala na pong patatawarin pa. Ano pa kailangan na tayo maging mapagsisi pag nagkasala? Diba? Ang kapatid mo pag nagkasala sa'yo, patawarin mo. Makailang ulit mang magkasala, anong maging kasalanan sa iyo ng kapatid mo? Sige nga. At ano naman ang maging kasalanan din sa Diyos kung sakaling magkasala tayo sa Diyos? 'Di ba? Doon pa lamang malinaw na mali na wala nang hindi na utos sa ating panahon ngayon, lalo't yung binabanggit na napapaloob sa 10 utos na sinasabi nila. Kaya dapat talaga maunawaan, sana walang pong mga maluluko pa. Walang ililigaw ng maling pagkaunawa kasi magdudulot yun sa tao na pagiging kumpiyansa na hindi kay Kristo na ako kami sa biyaya kami nga inaring anak niya makasalanan kami. Bakit naging makasalanan ka doon? Pero ang tanong, nang ikaw ba ay pinatawad, nagpapatuloy ka ba sa pagkakasala? Di ba? Kapag nagpapatuloy ka, hindi ka rin ituturing na isang tapat na lingkod ng Diyos. Hindi po ganun. Kasi kapag bumalik ka sa dati na sumusuway, hindi ka qualified. Hindi sila qualified na magiging isang tunay na tagasunod maging kay Kristo at maging alagad ni Kristo. Dahil ang mga alagad ni Kristo sumusunod sa utos ng Diyos sila lang yung alagad na hindi sumusunod. Ang kanilang sinasabi dinadahilan sa biyaya daw, sa biyaya. Kaya po mga minamahal, huwag kayong paligaw sa ganun, huwag kayong padaya. Manapa ay ang mga sinabihan ng Panginoon. Ang daming talata, sangkatutak na talata ang
ang nagpapahayag na kailangan sumunod, kailangan tumalima, kailangan gawin ang kalooban ng Diyos. Hanggang sa wakas, ano po? At sabi nga doon work out your own salvation. Ano po? Kaya gawin, hanggang kailan ba yon? Hindi pa naman wakas ngayon kung kailan yung panahon na yon, dapat hanggang doon, mga minamahal. Hanggat narito pa po tayo sa lupa, nagkakamali tayo, pero hindi natin kagustuhan. Pero ang tanong, anong mali, anong kasalanan pwedeng gawin ng tao? Bakit siya matuturing ang magkasala pa kung talagang wala na tayong utos na sundin? Pag tinanong mo naman sila, nasa ilalim sila ng kautosan daw ni Kristo, ano naman yung utos ni Kristo? Wala rin silang maibibigay. Di ba? Ang agad ang dahilan ay pag-ibig. Di ba? Pag-ibig. Yun lang ba nag-iisa? At saka hindi naman galing yun, hindi naman yun mula bagong tipan lang yung pag-ibig mga kababayan. Kaya po tayong lahat ay lagi po tayong magsiyasat. Hindi lang po mula bagong tipan yon. Mula pa po lumang tipan yon. Yung sinabi ni Kristo na ibigin ang iyong kapwa, ibigin ang Panginoong Diyos na buong puso, isip at kaluluwa, at ang iyong kapwa. Galing po lumang tipan yon. Kaya kung ayawan nyo ang lumang tipan, ay hindi na rin ninyo susundin yan. Hindi na rin kayo umiibig sa Diyos, buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa, at ang iyong kapwa. Hindi nyo isinasabuhayan kasi nila ay wala na silang sunod-sunod na utos mula lumang tipan. Kaya mga minamahal, patuloy po tayo naghihimok na sana po ay paibayuhin pa natin yung ating pag-aaral, pagsasaliksik, pagsisiyasat ng mga salitang ating napapakinggan, nababasa at ating patuloy na siyasatin kung ito nga ba ay ano ang pinaaabot sa atin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Tayo po magpapaalam na sana po sa munting panahon at oras na tayo magkasama ay maligaya po tayo, masaya na nagkakasama-sama na ating nabulay ang salita ng Diyos. Sa inyo pong lahat ng mga nakikinig, kahit mahina po ang ating signal, ating sound, umasa po ko sa Panginoon na sana maging maayos na at magkaroon ng tayo ng maayos na gadget at nagtitiis po tayo ito talagang pawala-wala. Salamat sa Diyos sa inyo pong lahat na mga nakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ingatan saan man kayo naroroon. Aking dalangin sa Panginoon na sana'y makamtan po ninyo ang napakaganda pong pangako ng Diyos. Tayong lahat sana ay sama-sama na magkamit ng biyayang hindi lamang pangsamantala. Ano po? Alam natin na ang pangako ng Diyos pangwalang hanggan yan. Kaya yun ang ating panghawakan. Babay na po sa inyong lahat. Mula po sa inyong abang lingkod. Smile and God bless everyone. Magpakatibay, magpakalakas sa Panginoon. God is so good. Ano po? Mga minamahal. All the time. And all the time, God is good. Salamat, salamat, salamat sa Panginoon.